tayo dito na disposable tape ng mga 10,000 pops. Ngayon po papakita po sa inyo na pwede po natin po itong magamit as long as na good pa yung battery, dahil yung coil nito sa loob saka yung cotton pwede natin palitan ng bago. Kailangan natin na order online ganito. Kasi sinasabi sa mga cotton, yung cotton na ipapat natin magaling siya. Bali sa box yan. So ito lang po yung coil. Kailangan natin dito ay yung tools natin. Kailangan natin dito na gagamit tayo dito ng soldering iron. Okay guys, papakita ko sa inyo kung paano mapapakasin ito, kasi napakadali lang po nito. Sayang naman kung itatapon natin kung hindi pa naman yung battery at yung coil ay pwede nyo po palpis na umamina ko sa ngayon. Medyo kailangan natin dito ng magandang paningin. So katulad kanina, papakita ko sa inyo kung paano bubuksan to. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan, pero ito po yung disposable plate. Papada natin sa pagkakakas para makuha natin sila ng buo sa loob. Bali guys, pag naparta na natin ang coil, dito natin ngayon siya lalagyan ng fuse. Iwasan lang po natin yung sa gitna dahil diretso po sa coil. So ito yung sa may USB sa bottom niya. Susundutin lang po natin yan para makakuha natin ang buo. So, puro detachable po yan. Tatanggalin natin yan. Ito yung pinaka nandito po sa loob yung coil na papala natin. So, ito yung natatanggal din. Napapansin nyo, talagang sinog nyo yung coil sa loob. So, ito yung sinasabi, papatan din natin ng cotton. Sa nga pala guys, ito mapakas din ito. Mapakas din yan. So kailangan natin ito po yung sa ganyan, dyan kukonekta yung bagong coil. So mas madali siguro kung tatanggalin natin yung unsolder natin yan. Hindi tayo mahirapan sa pagpapalit ng coil. So mamaya papakita ko sa inyo paano nagpapalit ng coil. Okay guys, nagpalit tayo ng salamin kasi medyo hindi na kaya ng natin masyadong maliliit ang base natin ginamit natin. So ito yung mga sinasabi sa inyo guys na natanggalin natin yung coil. Ito yung galing. Mas madali. Mas ito yung
bukasin muna natin. Ito yun na guys, no? Ito na yung coil na papagod natin. Nandiyan siya. Papagod natin. So kailangan natin i-unsolder dyan yung service yung sanitasan ng coil, no? Ayos din natin nakamali. So yun na papagod natin yan. So yun lang guys, ano lang natin yung pagkakaano yan. Meron siyang dalawang butas dyan na papasukan natin para naman ano siya dito, ma-shoot. Walang linisin mo yan para maipasok natin makikita natin maayos. So ito yung bagong coil na gagawin natin. Ito yung gagawin natin yung bagong coil. So kapit ko muna, tapos pag nakakabit ko, so ako ipakit sa inyo kasi mahirap magkabit ng nakabit ito, no? So ito yung bagong coil na papan natin. Ito yung dalawang kailangan solder. So may dalawang butas dyan. Ito natin yung palalusin yung coil. So after nun, balutan ng cotton, i-connect natin ulit dito sa battery niya. So dun maayos ang ating vape. Sige. Remind ko lang din guys, no? Kailangan gupitin na lang natin ito dito para matanggal natin ang yung dito. Yan. Para maihugot natin ang madali. Yan. Sige, palitan natin ang bago. Guys, natanggalan natin, solder na natin. So ito yung bago ipapalit natin coil. Sa refill kit nga pala ng ating order online, may kasamang ganito rin yan. Panundot sa panundot na at pang-ikot na rin at the same time. Para i-forma natin. So tulad na sinabi ko sa inyo guys, merong dalawang butas yan dito. Kung makakakita nyo, may dalawang butas yan, doon natin ipapasok yan. Yan guys, may pasok natin. Siyempre ingatan po natin magkaliit siya, no? Tapos ito na po yung pinaka board niya. So ito yung pinaka board niya. PCB to eh, PCB board. Ano ito? So ipapasok natin yun dyan. Magpipit siya dyan eh. So tapos niyan, solder na natin at lalagyan natin ng cotton. So guys, ano ko muna. Ito na guys, yan ang magiging itsura niyan, ano. Tapos na solder na rin natin. Hindi lang natin putulin. Tapat lang yan yung nagkakala. Nagkakala lang tapat yan.
Balutin natin yung sobra. Sure lang natin na hindi magkakadikit yan. At yung dito, bali hindi rin siya magkadikit, no? Ang tanging mag-ano lang sa kanila yung pinaka natawag natin coils screen. Yun lang ang tanging mag-connect sa kanila. Pero yung dalawang base na i-connect natin sa battery, hindi dapat magkadikit yan. So ang gagawin na natin dito, babalutan natin ng bagong cotton. Ito yung dati, so kailangan natin gupit ng mga gantong size, no? Gantong kalaki, yung kalaki. Dito natin kukunin niya sa bagong cotton natin, ibabalot natin, tapos pagka-wrap natin ng cotton, ipapasok natin ito ngayon kung isang steel na to. Pasok na ganyan yan na i-wrap din natin ng konting cotton, then ilalagay natin ito, so pwede na siyang magamit. Pakita ko muna ng cotton, guys. Nalagyan na natin na siya ng cotton, no, sa tapos yan, babalutan natin dito yan. Natin isaksak dito. So ang paglalagay nga pala ng cotton sa gitna, ganito, guys, i-ano lang natin ito, roll natin, ganyan, guys, roll mo ganyan, pero dito lahat, guys, sasakto lang doon sa pinaka-bilog ng coil natin. Ang bawag nito, guys. Demo ko na rin yan para hindi kayo mahirapan kung paano natin na ilagay ito, no, sa loob. Yung bago ito yung coil natin, makakonect na doon sa PCB board natin. Guys, no? Ganyan siya dapat. So, hindi magkakadikit yan. Nilalagyan ng ano sa gitna. Mag-roll tayo ng ganito. Roll natin yan. Tapos, ipapasok na siya pinakagitna yan. Basket na, guys. Yan ba, guys? Yan ang paggawa ng cotton sa loob. Yan. So ang magiging kalabasan yan, ganito na. Bali ang ending yan, kukonekta muna natin ito sa may battery niya, no? Dito. Kahit baliktaran mo niya, walang problema. Pagkabahan natin, siya papalutan ng another cotton sa labas. Yan, guys, yan yung gawin natin. Na-reconnect na uli natin. Basta iwasan nyo lang magkadikit yan, guys. So right now, ibalik dito. Natin, naipit na natin, babalutan na lang natin ito ng isa pang cotton dito, then ready na natin ipasok siya.
ito nga pala pagpasok ng outer cotton. I-insert lang natin siya sa loob. Insert natin dito yan. Saka natin iikot. Para magkapit-kapit sila ng cotton yan. Ayan guys. Tapos, iyan natin to. Iyan natin dito yan. Okay guys, iyan na natin yung pinch product. Nakapitan natin ulit, no? Siguro din lang natin nalapat yung mga ano yan goma para walang leak. Kasi once na magkalik yan, pwede mag-short yung battery or yung mapasukan ng juice na direkta yung ating coil, mas madaling masusunog. So okay na, pepesan natin. Alam mo yan, wala itapat mo dyan. Then, ayan na, tip na lalo na napakadali. Lipit lang yan. Pepesan natin. Napapansin nyo guys, yung counter ng juice niya, zero pa rin. Kasi naka program siya na naubos ang juice. So, hindi na natin maibabalik yung dating ano niya, program for na ibig sabihin na full. Pero okay lang yun guys. As long as nag-charge, then every pop naman natin, malakas ang uso, palibasang na bagong coil. Again guys, sana yung mga ganito nyo ay hindi nyo na itapon at nagamit natin ulit.